We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Muli magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome po natin lahat nating mga pastors, mga leaders, mga primary, mga cell group members, mga invites na first time ngayon lamang na kasama natin. Ay welcome po sa ating lahat ng mga disciples, lahat ng mga disciplers, lahat ng tatay, nanay, mga anak, lahat po na nagiging committed sa ating simbahay every Sunday dito po sa ating online platform. Welcome po sa ating lahat. At again, good morning po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po sa abroad. Lahat nating mga followers, worshipers na nasa abroad at mga leaders natin ay atin pong wini-welcome. At isang pribilehiyo muli na sama-sama nating sambahin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. At sa oras na ito mga kapatid, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paglingap sa amin sa mga nakalipas na araw at you continue to sustain us. Salamat, O Diyos, sa buhay na ito na ginagamit mo kami, sumusunod sa iyo at patuloy, O Diyos, na ginagampanan ang pinapagawa mo sa amin. I pray, Lord God, continue to preserve your people, lalo na mga kasama namin dito sa online simbahay in different places, sa iba't ibang bansa, outside of the Philippines. Ikaw po ang mag-ingat at magpala sa lahat ng mga anak mo, lalo na, O Diyos, kasama namin dito sa aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Even though we are in online, but we believe ang kapangyarihan mo ay hindi nalilimitahan. Continue, Lord God, to speak in the midst of us. Sa iba't ibang lugar, sa ang mangdako ang mga anak mo ngayon. I pray your Holy Spirit continue to guide us, continue to preserve us. At the same time, O God, enlighten us with your word. Kaya ito ang aming panalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sama-sama po nating sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin dadalhin ng CGS Philippines Worship Team. Ako'y sumasamo sa Diyos ni ako. Pag-ibig niya'y walang hangganan. Alam kong tinutupad mo ang iyong pangako. Sumasamo ako sa Diyos ni Moises, ang siyang humawi sa karagatan. Muling gawin ito para sa akin, para sa akin. O Diyos, ika'y kailangan, O Diyos, ika'y kailangan ko, ika'y kailangan ko. Walang hanggang sandigan, ako'y nananalig sa iyo, sa katapatan mo. Sumasamo ako sa Diyos ni Maria, biyaya niya'y para sa mga dukha. Sa'yo lahat ng bagay ay posible. Ako'y sumasamo sa Diyos ni David, siyang nagbigay lakas sa laban. Di ko man hinarap si Goliath, ako'y mayroong ding laban. O Diyos, ika'y kailangan, O Diyos, ika'y kailangan ko, ika'y kailangan ko. Wala
Diyos, ika'y kailangan. O Diyos, ika'y kailangan ko. Ika'y kailangan ko. Walang hanggang sandigan, ako'y nananalig sa'yo. Sa katapanan mo, O Diyos, ika'y kailangan. O Diyos, ika'y kailangan ko. Ika'y kailangan ko. Walang hanggang sandigan, ako'y nananalig sa'yo. Sa katapanan mo, ika'y nagpalaya, puso'y pinapalaya. Di ka nagbago, di ka nagbago. Buhay hinawakan, kahit may karumihan. Di ka nagbago, di ka nagbago. Sumasamo sa banal na Espiritu, dakilang Diyos, ako'y muli mong punuin. Muli mong punuin. Muli mong punuin. Nagpapasalamat po tayo muli sa mensahe ng mga awitin na ipinagkaloob sa atin ng CGS Philippines. At sa oras na ito, ang ating mga notebook, mga ballpen natin, at higit sa lahat, ang ating mga Bible ay atin pong ihanda, mga kapatid. At naway ang oras na ito, pakikipag-ugnayan ng Diyos at ikaw dahil banal ang oras na ito habang pinagsaluhan po natin ang kanyang mga salita. Now, ang ating pag-usapan, mga kapatid, ay isang reality sa panahon natin ngayon. Ang paksa natin, hindi ko nababasahin yung text natin dahil tatawid na tayo agad sa mga concern natin. Ang theme natin sa umagang ito, Breaking Our Silence. Breaking Our Silence. Sa time natin sa oras na to, at sa mga nakalipas na buwan, at sa mga nakalipas na linggo, until now, napakaingay ng mundo. Sobrang ingay ng mundo. Napakaingay ng politika, napakaingay ng ating masasabi nating kalagayan ng ating bansa dahil sa mga pangyayaring korupsyon sa ating bansa. At iba't ibang klase ng mga masasabi nating paghahanap ng kamalian o butas, lalo na sa ating pamahalaan. So mapapansin natin, meron pong mga pag-iingay ngayon. Sobrang ingay ng mundo natin, lalo na sa arena ng politika at sa iba't ibang area ng buhay ng tao. Pero isa lang sa napapansin natin, napakatahimik ng iglesia. Napakatahimik ng church. Sobrang tahimik ang church. Na kung mapapansin natin, may pinakamahalagang mensahe tayo dapat na sinasabi. Ito na yung panahon na dapat ang church ay gumising. Sobrang ingay ng mundo, sobrang tahimik naman ng simbahan.
At ito ay hindi nais ng Panginoon na mangyari sa atin. We are part of the church. We are the church. We are the people of God, and we need to break our silence. At ito yung ating pag-usapan, breaking our silence. Bakit natin gagawin ito? Dahil taglay mo ang pinakamahalagang mensahe na nasa iyo. Kung ikaw ay bahagi ng church, binago ka, inayos ka ng Panginoon, dinala ka niya sa liwanag, you have the responsibility to speak. You are responsible to speak. At lahat tayo dapat nakikita po yan sa buhay po natin, mga kapatid. Marami nang sumisigaw ngayon, sumisigaw sa kanilang mga reklamo, sumisigaw sila sa kanilang mga hinaing, katiwalian, pero ang church ay sobrang tahimik. It's about time for us to break our silence, mga kapatid. Kailangan ang iglesia nagsasalita. Kailangan ng iglesia ay hindi tumatahimik. Lahat po tayo ay dapat magsalita. It's about time for us to break our silence, mga kapatid. That is why ito yung ating pag-usapan sa umagang ito. Na dapat ang church ay hindi siya natutulog. We need to break the silence. So bakit nga ba tahimik ang church? Pupwedeng natatakot, pupwedeng nahihiya, pupwedeng kulang sa kaalaman kung bakit tahimik ikaw. Maaring ikaw ay takot, maaring ikaw ay nahihiya. Kaya nga, mahalaga na tayo ay nagsasalita dahil maraming naligaw, maraming mapapahamak kapag hindi po tayo nagsasalita, mga kapatid. Bakit ko sinasabi ito ngayon? Kasi tandaan natin, kung ikaw ay binago, ikaw ay isa sa mga nakatuklas ng katotohanan. At ikaw ay isa sa mga nabuksan. Hindi ka dapat tumatahimik, mga kapatid. Dahil bahagi ka sa mga binago na buksan ng salita ng Diyos. Kaya it's not the will of God na until now ang mga church ay tahimik lang. Hindi yan nais ng Panginoon. Kaya mapapansin po natin sa Romans chapter 10 verses 13 to 17, may babasahin po ako dito why we need not to keep silent. No? Romans chapter 10, for whoever will call on the name of the Lord will be saved. How then will they call in Him? How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? So sabi po dito, paano silang manampalataya kung wala silang napakinggan? At anong papakinggan nila kung walang nangangaral? How will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news over good things. However, they did not all heed the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our report? So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. So paano silang makikinig kung walang nagsasalita? Ibig sabihin, all of us, number one, why we need to break our silence. Number one, we are responsible for leading the lost from darkness to light. Responsable tayo na dalhin ang mga ligaw mula sa dilim tungo sa liwanag. Mga kapatid, hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao ang responsibilidad ng mga Kristiyano. Maraming Kristiyano, disciple, believer, follower ni Jesus Christ. Maraming naligaw na ang landas pero tayo tahimik lang. Tandaan natin, binago ka, inayos ka ng Diyos para ikaw ay magsalita. Paano nila mapakinggan ang salita kung ikaw ay nanahimik lang? At sumasama ka sa ingay ng mundo. Dapat maging maingay po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, dalhin natin ang mga lost people patungo kay Jesus Christ.
Dahil naligaw sila, kaya sila umiingay, mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, ang Pilipinas, kailangan si Jesus Christ. Kailangan ng mga Pilipino magkaroon ng pagbabago ang puso. Magkaroon ng pagbabago ang kaisipan. Hindi natin pwedeng iasa sa marami ang wrong information. Maraming maingay sa mali. Maraming maingay ngayon, mga kapatid, na mali ang mga sinasabi na po pwedeng mapaniwalaan ang mali. So, kanya-kanyang justification, kanya-kanyang pangangatwiran ngayon ng tao sa kalagayan ng bansa po natin. Nagkakaroon na ng tinatawag na division of opinion ang marami. And it is about time for us to speak the truth of the gospel. And that is the major task ng lahat ng mga believer, Kristiyano, disciple ng ating Panginoon. Ang pinaka-major task natin is not to keep quiet, but to speak, mga kapatid. Sabi nga ng isang previous ombudsman, sabi niya, ang corruption ay noon pa yan. Matagal na nangyayari yan sa bansa natin. Nagustuhan ko yung sinabi niya, kung ang mga bata mula kindergarten hanggang sa college, tuturuan ang lahat ng mga bata ng God-centered life, palagay ko hindi magiging worst ang corruption sa ating panahon. Ang nakalimutan ng mga educator, kahit galing sa matitindi at sikat na school, mula kindergarten hanggang college, walang nagtuturo ng God-centered life. Kaya ang tao naging self-centered, naging sakim, naging ganid, at iba ang direksyon, iba ang kanyang confidence ay nasa salapi, nasa pera, nasa kwarta, at hindi sa Diyos. Kaya ang mga tao naging ganid at sakim sa salapi. Yun ang kanilang confidence sa buhay. Yun ang kanilang direksyon sa buhay. Yun ang kanilang masasabi nating influence sa buhay. Nakalimutan ng tao na kailangan niya ang Diyos sa buhay niya. At ito ay isa sa obligasyon at responsibilidad ng church and even ng mga parents and even ng mga educator, even ng ating government. Walang school na masasabi natin nag-emphasize ng God-centered living mula kindergarten hanggang college. Kaya ang mga lumalabas, kayabangan, pagiging ganid, pagmamataas, inaapakan ng kapwa. Why? There is no God. Walang God ang school. Walang God ang pamilya. Even sa mga church, hindi na-emphasize ito, mga kapatid. At isa sa problema ng mga churches ngayon, tahimik ang mga church to share the good news na ang kailangan ng tao si Kristo Jesus. And diba, it's about time for us to break the silence, mga kapatid. Dahil sabi sa number 1, we are responsible for leading the lost from darkness to light. Marami ngayon, ligaw na ang tinatahak nila. Walang pinaglalaban si Kristo, pero marami pinaglalaban ang kasinungalingan na maging katotohanan. Dahil lang sa kwarta, sa pera, mga kapatid. So mapapansin natin, ligaw yon. Dahil ang stability, ang confidence, ang security ng buhay natin, isa lang kay Kristo Jesus. Siya nagbibigay ng completeness sa buhay natin. Kaya nangyayari mga tao ngayon, nagiging sakim, naging ganid, pumapatay. Why? Walang Kristo ang buhay nila. At anong ginagawa ng church ngayon? Tahimik lang ang church. At kung ano nangyayari sa bansa natin, kagagawa ng church yon. Dahil maraming takot, maraming nahihiya,
takot na pagtawanan, takot na insultuhin. So nakita natin for so many decades, this is now the result of being silent, pagiging tahimik ng church. That is why, ini-emphasize natin na dapat maging major sa church to share the gospel, to preach the gospel. There is only one good news, and the good news is the Lord Jesus Christ. Siya ang pag-asa ng bansa natin. Ang taong walang Kristo ang buhay, wasak yan. Polluted ang utak niyan. Sakim ang puso niyan. Puno yan ng mga paghihiganti ang puso. Kaya nga, si Kristo dapat pinamalita natin. Itahimik ang church. Marami din na sa church, nalihis ng landas, sa kahahanap ng pera na palayo sa Diyos. Sa pagiging pagpapahalaga sa pera, nawala na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya it's about time for us to turn back now. Bumalik po tayo. Ay ba, naligaw na rin. Kaya iilan ang mga nasa liwanag ngayon na dapat maraming nang nasa dilim, dalhin natin sila sa liwanag, mga kapatid. Kasi pag sinabi mo lost, ligaw, corrupted, wicked, mandaraya, unrighteous, bending the law, yan ang mga lost. Diba? Binabaluktot ang batas, binabaluktot ang katotohanan, at wala yan sa pagiging professional, educated. Kahit professional ka, educated ka, ikaw pa ay isa sa mga galing sa magagandang mga school, pero pag wala kang Kristo, baluktot ka pa din mag-isip. No? May kayabangan ka pa din. Dahil only Christ can humble us. Only Christ can change us. At lahat ng tao kailangan si Jesus, lalo na mga lost people. Anong sabi sa Acts 26, verse 18? Anong sabi sa Acts 26, verse 18? Tingnan po natin, na-encounter ni Paul si Jesus Christ dito. This is the encounter of Paul. At tinestify ni Paul. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, verse 17, rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles to whom I am sending you. Verse 18, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So nakita po natin, this is our mission. So dapat may missional mindset tayo. Ito yung mission na nilagay ng Diyos kay Paul. Sabi niya, open their eyes so that they may turn from darkness to light. So mga lost people, namumuhay sa kadiliman, mga sakim, mga ganid, mapaghiganti, mapagbintang, immoral, magnanakaw. Yan ang mga lost na nasa darkness. And this is now time for us to be more courageous, to speak the good news of the word. At ito yung mission po natin. Ang maraming church ngayon, mini-major sayaw, pag-awit, pagkanta, mini-major fellowship, pagpapaganda ng building. Nalimutan natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin nang na-encounter ni Paul si Jesus Christ. Ang purpose to rescue those people from darkness to light, to open their eyes from the dominion of Satan to God. Alam nyo ba ang Pilipinas ngayon? From top to bottom, ang mga nakatayo, mga leader, nasa paghahari ng darkness, paghahari ni Satanas. Hindi naman po pwedeng sabihin mo na nasa Diyos ang taong ito na sinisiraan ang tao hanggang sa masira. Ang Diyos ay hindi naninira, bumubuo ang Diyos. At isa sa masaklap ngayon, mga kapatid, ang mga nilagay pa ng mga leaders sa bansa po natin. Why? Kasi almost mga leaders natin ay nasa darkness. Almost ang mga leader natin, intellectual,
but dominated by Satan. Marami ng mga Pilipino ang naghihirap, maraming namamatay. And until now, mapapansin po natin, maraming naliligaw ang landas. Para bang pag-asa ng tao ngayon, kayamanan, pera, salapi, kwarta. Ang pag-asa ng tao ngayon, mabago ang puso at isip upang magkaroon ng direksyon sa liwanag, hindi sa kadiliman. So pag sinabi lost, patungo yan sa kapahamakan. Ang pumapatay sa tao ngayon, mga kapatid, hindi kahirapan, kundi kasakiman ng iisa at ng iilang tao. Mga kapatid, napanood ko nga kahapon, isang araw, ang direktor ng PGH, wala nang pumapasok na pundo daw. Maraming humihingi ng mga cancer patient. Ang sabi ng direktor, wala nang pundang hospital natin dahil wala nang maibibigay. So makikita natin, isang tao lang ang humahawak ng trillion of pesos, billions of pesos. Pero sa mga government hospital natin, wala na tayong pundo. At maraming namamatay dahil wala ng pundo ang ating government hospital. And that is the root of corruption. Thousands of people, isa lang ang umahawak ng napakalaking kwarta sa ating bansa. It's because of nakawan, kasinungalingan, kasakiman, at ang root problem ng ating bansa, kasalanan. Bakit? Tahimik kasi ang church. Noon pa man, takot, nahihiya. At ang church is like the world. Ang church ay gumagaya na rin ng, katulad ng mundo. Sa halip na ang church dadalhin ang mundo sa Lord, ang church ang kinakain ng mundo. Naging worldly na rin ang church. At kaya nga binabalik tayo ngayon sa katotohanan, katulad ng encounter ni Paul kay Jesus Christ, ito yung mission natin. Open their eyes so that they may turn from darkness to light. That is in Acts 26:18. From the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So listen, church. We need to break our silence. We are responsible for leading the lost mula sa darkness to light. You are the light of the world. And God, dapat dalhin mo ang tao patungo sa liwanag. Paano ka maging light? Isa ka rin sa reklamador. Isa ka pa rin sa masasabi nating mababaw, mahiyain, matatakutin, mareklamo. Sa halip na blessing ka ng church, bigat ka pa ng church. Paano ka maging light kung matitisurin ka, maramdamin ka, immature ka pa din hanggang ngayon? Bigat ka pa rin ng church. All of us must know this, mga kapatid, kapag tayo ay totally surrendered kay Jesus Christ, it's about time for us to speak. It's about time for us to share the gospel. And that is our vision, mga kapatid. Wala nang iba pang gagamitin ang Diyos kundi ikaw na nakatuklas sa katotohanan ng kanyang mga salita. Ang nakakabahala sa ngayon, marami nang nagpapakamatay because they are lost. Almost kabataan, maagan na mamatay. Wala silang kinakapitan, walang nag-lead sa kanila mula sa dilim tungo sa liwanag. At kayong mga kabataan na nakakilala sa Panginoon, double time po tayo. No? Magkaroon tayo ng urgency ngayon. Hindi na tayo dapat mag-relax. Maraming kabataan na ligaw ng landas, ang solusyon nila minsan, magpakamatay. Dahil napaka-open na ngayon ng social media natin. At maraming mga deception ang maingay, maraming mga mali ang maingay, pero ang tahimik ang katotohanan. At huwag nating hayaang mangyari na mabaon, mailibing ang katotohanan, at ang kasinungalingan ang mangingibabaw. Mga kapatid, huwag nating hayaang sakupin ang mundo ng dilim dahil tahimik ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya. Sa halip na magsalita
patungkol sa katotohanan, naging chismosa, naging chismoso, mapanira sa kapwa. Pero Kristiyano yan. Mali rin mag-isip. Taliwas din mag-isip. Pero mananampalataya yan. Isang wake-up call ito sa ating lahat. Bakit ba ako naging Kristiyano? Bakit ba ako naging leader? Bakit ba ako naging disciple? Katulad kay Paul, nung na-encounter niya si Christ, ito ang in-inject ni Jesus sa kanya. Ikaw, nabuksan ka ngayon, open their eyes from darkness to light, from dominion of Satan to God. Marami ngayon alipin ni Satanas. Yan ang mga lost people. At hindi alam ng mga lost na sila ay lost. Kaya it's about time for us to speak, mga kapatid. Second, breaking our silence. Number 2, we need to tell people that eternal punishment is real. Dapat sabihin natin sa mga tao na merong walang hanggang kaparusahan. Ang karamihan kasi ngayon ang tinuturo, pag lumapit sa kapwa, yung para bang tayo po ay one-sided sa katangian ng Diyos. Alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos. Alam mo, ang Diyos nagpapala. Totoo naman yon. We teach the love of God, the blessing of God, the favor of God, the grace of God. Tama yon. Pero marami dyan lamang nag-cling. Dyan lang nakakonect. Kaya ang tao lumalapit, ang Diyos pala ay Diyos ng pagpapala. That's truth. Ang Diyos pala ay Diyos na nagpapatawad. Totoo po yun. Ang Diyos ay pag-ibig. Totoo yan, mga kapatid. At yan ay binabahagi natin. But the other side of the coin, tandaan natin, ang Diyos is a God of wrath. Siya Diyos din ng galit kapag nakita niya ang kasalanan. Kung siya ay Diyos ng pag-ibig, nagagalit ang Diyos, nagpaparusa ang Diyos sa stubbornness ng tao. Ang Diyos din, nagpapunish yan, nagpaparusa, nagdidisiplina ang Diyos. Hindi konsentidor ang Diyos katulad mo, kapatid. Nakita mo na ang mali, tinatakpan mo pa. At yan nangyayari sa bansa natin. Alam na mali, tinatakpan pa. At ituturo ang hindi gumawa ng mali. Pero hindi ganon ang Diyos konsentidor. Kung ang Diyos natin ay pag-ibig, He is also a righteous God, a God of wrath, Diyos din na nagpaparusa. At dapat nating makita yon, mga kapatid. Ang Diyos natin ay just. That is why, kung may langit, may impyerno din. Kung naniniwala ka sa langit, ibig sabihin, dapat nating paniwalaan din ang eternal punishment at yan ang impyerno. So, ang iba sa atin, takot magturo nito kasi baka lumayo ang tao. Pero we don't need to compromise. We need to tell the truth, mga kapatid. Parang ganito yan, halimbawa. Pumunta kayo ng kaibigan mo sa isang gubat. Habang kayo'y naglalakad, master mo yung gubat na yan. Habang kayo'y naglalakad, hindi mo sinasabi na ilang hakbang na lang, mahuhulog na siya sa bangin. Ang ibig sabihin nun, hindi ka totoo na may pagmamalasakit sa kapwa mo. Alam mo na bangin na yung dadaanan ng kaibigan mo, hindi mo sinasabi sa kanya, dito tayo, ito yung tamang daan, huwag ka dyan dumaan. So, ibig sabihin, tayo na nakatuklas sa katotohanan, may habag ka sa kapwa mo. Meron kang malasakit sa kapwa mo. At yan ang dapat maging intentional sa puso ng mga Kristiyano at mga leader, mga disciple ngayon. Hindi pwedeng tawagin kang Kristiyano na sabihin, bahala sila sa buhay nila. Ang mahalaga, ligtas ako. Hindi Kristiyanong salita yon. Ang totoong Kristiyano may habag, may awa, at sinasagasaan niya yung mga pang-insulto. Sinasagasaan mo yung pangangantyaw ng iba. Sinasagasaan mo yung mga tao na sisiraan ka because you are already dead. Sabi ni Christ, if you want to follow me, deny yourself. Ibig sabihin,
Hindi mo na iniisip pa yung self-image mo. Pagtawanan ka, kutyain ka ng patalikuran, pero may drive ka, may habag ka sa kapwa mo, na kahit yung mga naninira sa iyo, nahabag ka sa kanila. Kasi mga bulag yan. Mga nasa dilim yan. At ikaw, may compassion ka na yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo, mahuhulog na sa bangin, mapapahamak na. That is why you tell the truth. They believe it or not, ang mahalaga, you speak the truth, mga kapatid. Nasabihin sa kanila na merong eternal punishment. Parang ano yan eh, naglalakad kayo. Alam mo namang lubak na yung dadaanan ninyo. Ang naglalakad mong kaibigan, hindi mo sinabi na, oh may butas dyan. Di nahulog siya. Sabihin, dapat may concern po tayo, mga kapatid. May pagpapahalaga po tayo sa kapwa natin, kamag-anak mo yan, kadugo o hindi. Totoo kang Kristiyano, follower ni Christ, hindi ka papayag na yung bibig na yan ay nakasiper lang siya, nakasara siya. Madaldal ang bibig kapag manira ng kapwa. Pero tahimik ang bibig kapag sabihin ang patungkol sa kaligtasan. Hindi ganon ang mga disciple. At dapat yung bawat tribes natin, umaapaw yan sa mga taong nabago ang buhay. Dapat marami po ang naligtas sa ating mga tribes, sa ating mga net, sa ating mga groups. At pagtitingnan ng report natin, makikita po natin, 0 report. Why? Kasi marami po, Kristiyano, disciple, as if they are worldly also. Nag-aalala sa kanilang kakainin, nag-aalala sa kanilang daramtin, nag-aalala sa kanilang bukas. As if, ang mga Christian, they live like a pagan people. Kaya yan ang dilema ng mga church ngayon. Marami tahimik. Gusto magsalita sa loob lang ng church, gusto program, activity, pero mga takot na sabihin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa kaibigan, sa office mate, sa school, hindi nga alam na Kristiyano ka pala. Kasi katulad ka rin nila na nagmumura. Nagulat pa nga sila na, ay, nagcha-church ka ba? So nakita natin maraming compromiser, leader o disciple. Nakabatid. Kaya wala tayong karapatan na i-complain ang nangyayari sa bansa natin. Kasi sa small things, hindi tayo naging responsible to share the truth of the Word of God. Kaya marami ngayon, taliwas ang mga ugali, baluktot ang pangangatwiran, na ang mali ginagawang tama. Ang tama minamali. Why? Kasi the only truth patungkol kay Kristo, natakpan, mga kapatid, ng mga tahimik na mga Kristiyano. Na mga Kristiyanong matatakutin, mga Kristiyanong may inferiority because they preserve their what? Their personality. Binipreserve nilang pagkatao nila na dapat walang mangantyaw sa akin, ayaw ko na ako'y pinagsasabihan ng ganito. So, ang self-image sa mga Kristiyano, iniingatan nila. Pero hindi ganon. All of us are already dead. If you are really binago ni Kristo, hindi mo concern, siraan ka man, o kaya ibabait ka man. Ang mahalaga may taong makakilala sa Panginoon. Kaya hindi nararapat na iniingatan mo pa reputasyon mo, na walang masabi ang tao sa iyo. Hindi mo alam, may sinasabi yan. Ang mga pleaser na Kristiyano, walang papuntahan talaga yan. Yung mga pleaser na gusto mo matutuwa lahat ng tao sa iyo, kahit si Kristo nga galing na sa langit eh. Dinuraan pa, sinampal pa, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, it is our responsibility to tell people that eternal punishment is real. Revelation 21 verse 8. Ano sabi sa Revelation 21 verse 8? Tingnan po natin. No? May mga lugar na pupuntahan ang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos.
21 verse 8. Anong sabi po dito? But for the cowardly, mga duwag. Kaya pag duwag ka, isa ka sa itatapon dito sa impyerno. And unbelieving, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Sorcerers, mga mangkukulam. Idolaters, mga ngalunya. And all liars, lahat ng sinungaling. No? Pag sinabi sinungaling, magkapatid yan sila ng kawatan. No? Magkapatid yan ng mga mandaraya. All liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. So may mapaglalagyan talaga yung mga wicked people, yung mga sinungaling, kawatan, mga ngalunya, mga mandarambong, nakaano pa yan, nakabarong pa yan, well-guarded pa yan, pero sa impyerno pa rin pupunta yon. Ang mahirap ka na, impyerno ka pa din. So makikita natin, this is the justice of God. Nakikita ni Lord ang righteous living and wicked living ng tao. At may paglalagyan ang lahat ng masama. May paglalagyan din ang lahat ng gumagawa ng kabutihan. Ang sabi dito sa ating binasa, Revelation 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, and abominable, and murderers, immoral persons, and sorcerers, and idolaters, all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. So may pagtatapunan talaga ang lahat ng masama, at may mapaglagyan din ng lahat ng mabuti. And we need to tell that, mga kapatid. Alam niyo, ang mga matalinong tao, nakatingin yan sa future. Ang taong matalino, nakatingin yan sa kanyang buhay sa kabila. Kaya sisingilin tayo lahat ng Diyos, anong ginagawa mo dito, pagpilian mo lang kung saan ka ihahagis. Sa ikalawang kamatayan, which is the second death, at walang katapusang panaghoy, at yun ang eternal punishment. May paglalagyan ang tao. Kaya pag sinabi mo, God is love, God also is a God of wrath. Galit ang Diyos sa mga taong matigas ang ulo na pinangaralan mo, gusto pa rin nila sa kadiliman. May paglalagyan yon. Kaya hindi tayo dapat matakot mag-share ng gospel kasi that is our part. Mahabag tayo sa mga naliligaw ng landas ngayon. Kaya pala si Jesus Christ, kahit pinako siya sa cross, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam ng Panginoon na may paglalagyan ang umaalipusta sa kanyang pangalan. Ang mga tao na may katiwalian, at ang mga taong matuwid ang buhay, may paglalagyan ng bawat isa sa atin. Kaya wala po pwedeng makakaligtaan ng Panginoon because He is a God of justice, mga kapatid. Kaya mapapansin po natin, anong sabi sa Galatians 5:19-21? Tingnan po natin. Galatians chapter 5, verse 19. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality. Itong immorality, ito yung tinatawag nating sex outside marriage, na kahit walang basbas, kung saan-saan lang nakikipag-sex. That is immorality, impurity, sensuality. Ito yung mga pornographic addict, mga kapatid. Idolatry, sinasamba ang pera, sinasamba ang kanyang kapwa. Sorcery, mga mangkukula, mga manuhula. Enmity, strife, jealousy, yung mga nagsiselos. Outburst of anger, yung nagagalit, gusto lang magalit. Yung araw-araw gusto lang niyang magalit. Outburst of anger. Disputes. Yun ang nangyayari ngayon sa bansa natin. May mga disputes, dissension, factions, paghiwa-hiwalay, envying, pagkakainggit, paglalasing, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you. Sabi ni Paul, binabalaan ko kayo. Just as I have forewarned you, that those who practice such things
will not inherit the kingdom of God. So, specific inisa-isa ito. Hanggat ginagawa mo ito, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. So, may punishment. At alam nyo ba, nasa Bible ang punishment niyan. Tingnan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid. Sundan po natin. Matthew 25:46. Para makita ninyo na mayroong punishment. Matthew 25. So the other side po tayo ngayon. Matthew 25, verse 46. This will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So tingnan ninyo, dalawa po. Dalawang lugar ang pwedeng paghagisan ng tao. Ang connection po nito, ito yung mga tao na walang concern sa kapwa. Nagutom ako, hindi mo ako pinakain kasi kinurakot mo. Di ba? Nauhaw ako, hindi mo ako pinainom. Yun ang context nito. Nagkasakit ako, wala ng pera. Nabilanggo ako na hindi man dapat. Ang sabi ng Lord, this will go away into eternal punishment. So may eternal punishment. Sisingilin tayo ng Diyos kung paano natin tinuturing ang kapwa natin. But the righteous into eternal life. Ibig sabihin natin ang katotohanan na may hangganan lahat ng ginagawa natin sa mundong ito. Kaya dito pa lang, umayos na tayo. Dito pa lang, ayusin na natin ang ating buhay na maging matuwid upang dalhin tayo sa eternal life sa halip na sa eternal punishment. Mga kapatid. So inisa-isa, in-identify sino ihagagis doon sa apoy, sino ilalagay doon sa buhay na walang hanggan. Kaya tandaan natin mga kapatid, we need Jesus Christ. Dahil kapag wala kang Kristo, hindi ka mababago. Magbabago-baguhan ka lang. Marami nga sa church, nagbabago-baguhan lang. Dahil ang nakuha nila, Kristo-Kristuhan lang. Hindi talaga si Kristo ang nangibabaw sa puso nila. Kaya disciple lang sila, mga kapatid. Kaya pupuntahan nila, langit-langitan din. Hindi totoong langit. Kaya tandaan natin, hindi tayo pwedeng naglalaro dito. Hindi tayo pwedeng nagbibiro. Alamin mo sa sarili mo, bakit ka nahihiya? Baka hindi ka pa Kristiyano. Bakit hindi mo binabahagi ang gospel? Baka hindi ka pa binago. Kasi hindi mo maibahagi ang wala sa iyo. Pero nasa church ka. Nahihiya ka. Nakita niyo mga kapatid? Kasi the other side of the coin lang tayo. Gusto ko blessing. Gusto ko kapatawaran ni Lord. Gusto ko lang yung favor ni Lord. Pero gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Nagsisinungaling ka pa rin. Nagnanakaw ka pa rin. Niluluko mo pa rin leader mo. Kaya tandaan natin mga kapatid, we need to tell people that there is eternal punishment. Kahit ang nasa church, makakaranas ng eternal punishment. Hindi garantiya na sa church ka, may eternal life ka, kung wala kang Kristo sa buhay mo. Mga kapatid, magugulat ka, 30 years ka na sa church, sa impyerno ka pala mapupunta. Kasi nakikita sa ating mga bunga, naging religious lang pala tayo. Ano sabi sa John 3:36? Tingnan po natin. John chapter 3, verse 36. Ano sabi po dito? Ito, very clear ito para makita ninyo. Hindi sinabi church dito. Sinabi dito, he who believes in the Son has eternal life. Hindi sinabi, he who believes in the CGS Philippines has eternal life. Kahit belong ka sa CGS Philippines, impyerno ka pa din. Kahit belong ka sa church member, impyerno ka pa rin. Kailangan may Kristo tayo. Hindi denomination, hindi pangalan ng pinasukan mo, kundi ang pangalan ni Kristo dapat meron sa puso at isip natin dahil siya nagbabago ng buhay natin. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Masaklap to. Ang walang pagsunod sa anak ay walang buhay.
at ang galit ng Diyos mananatili sa kanya. Basahin nyo yan sa Tagalog. Pag wala kang Kristo ngayon, pasan-pasan mo ang galit o puot ng Diyos sa buhay mo. Kaya mapapansin natin, bakit nagnanakaw sila ng billions and trillions of pesos? Bakit tinatakpan ang kamalian? Bakit ang tao nagnanakaw at sakim sa pera? Bakit? Dahil walang Kristo at ang puot ng Diyos kasama nila. Alam nyo ba, pag gumawa tayo ng masama, yun din ang papatay sa atin. Pag nagnakaw ka, nagsinungaling ka, bumabalik sa iyo yun. Wala kang kapayapaan. Wala kang kapanatagan. Ikaw nagpaparusa sa sarili mo. Pag nagkukunyari ka, wala ka pa rin kapayapaan. So, ibig sabihin, nandito ka na rin lang, dapat solid ka na may Kristo ang puso mo. Kaya pansinin ninyo mga kapatid, maraming ninanakaw ang linggo. Hindi lang salapi ang ninanakaw. Ang araw ng pagsamba ninanakaw. Para ang tao ma-satisfy sa kailangan niya. Ang iba nag-outing, iba namamasyal, ang iba ay talagang naghahanap buhay, pero kapos pa rin. Kasi ang magpupuno ng buhay natin, pagsuko mo kay Kristo Jesus. Walang makakompleto sa buhay mo. Kaya masasabi, bakit maraming ganid, sakim? Kahit na sa kanila na lahat ng kapirahan ng buong mundo, hindi pa rin sila satisfy. Hindi nila natagpuan si Kristo Jesus. Kasi tahimik ka. Mga ninuno natin, mga nakaraan nating mga leaders, tahimik lang. Hindi tinuturo ang pag-share ng gospel. Kaya inaanin natin, mga kapatid, na maraming mga leaders na walang Jesus Christ. Walang God-centered life. Kaya nagsasuffer ang bansang Pilipinas. And it's time for us to wake up, church. Kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, huwag ka mahiya kahit na mas mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kasi, yun ang maging epekto sa next generation. Nakita ninyo? Bakit may lumitaw na mga masakim na mga tao? Walang nangaral sa kanila noon pa. Huwag na nating ituloy pa ito, mga kapatid, na palugmok na ang ating buhay at ang ating bansa. Because we keep quiet. Wala ka sa quiet place. Nasa noisy world tayo ngayon. And you need to be noisy person also. By speaking the truth of the gospel, mga kapatid. Ang ingay na ng mundo, ikaw sarap ng tulog mo. Wala kang pakialam sa mundo. Maraming namamatay na patungo na sa eternal punishment. Tulog ka pa din. At yan ay pananagutan natin sa Panginoon. Naway nakita ninyo ang kahalagaan ng ating pinag-usapan ngayon. The last, we are the saved and transformed who speak about Jesus. Sino pa bang magsasalita kundi ang mga ligtas at binago ang buhay? At ikaw yon, kapatid. Ikaw yon na nandito ngayon. Hindi ka dapat nanonood at nakikinig lang. Ikaw ito, tayo ang saved. Tayo ang binago. At ang purpose natin is to speak the truth. Anong sabi sa Romans 1:16? Romans chapter 1 verse 16. Anong sabi ni Pablo nung nabuksan siya, nung ma-encounter niya si Jesus Christ? Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Dahil sinabi niya sa verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita, for it is the power of God for salvation. Dapat may ganito tayong espiritu ni Paul. Hindi ka nahiya sa barkada mo na magsalita sa kanila. Ang nangyari, ikaw pa pinagsabihan ng barkada mo. Maraming Kristiyano tumalikod, kinain ang mundo. At huwag mong hayaan na ikaw ang susunod. Wala nang asahan kundi ang mga ligtas lamang ang makapag-share ng gospel. Ang mga binago ang buhay lamang makapag-share ng gospel. Anong sabi sa Acts, mga kapatid?
makikita po natin, hindi lang tayo dapat tumatahimik, nagpe-fellowship lang. Sapat na si Kristo para ang tao mabago ang kanyang buhay. Kaya naway sa umagang ito, makita ninyo mga kapatid, na ang pinapangaral sa Acts is about the Lord Jesus Christ. At bakit matapang sila? Why? Matapang sila dahil taglay nila ang banal na Espiritu Santo. Kaya naway sa umagang ito, you are the saved and transformed person, you need to speak about Jesus. Alangan naman na mag-speak about Jesus sa mga tao na ligaw na nga, wala pang alam. Ikaw, inayos ka, binago ka, niligtas ka. And you know your Lord, you know your Savior, you know your hope. Huwag mo sarhan ang bibig mo. Like si Paul sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Kung totoo mong na-encounter si Kristo, it's about time na malaman mo na isa ka pala sa mag-aahon sa mga taong nasa dilim, mga taong alipin ni Satanas, dalhin mo kay Jesus Christ. Ikaw yun. Ikaw yan na ngayon nandito. Hindi ka forever listener. Dapat you are also the speaker of the truth of the Word of God. Kaya naway sa umagang ito mga kapatid, isang eye-opener sa ating lahat dito. Huwag nating sarhan ang mga bibig po natin. Speak about Jesus. Magtapon ka ng binhi sa puso ng mga tao na sabihin ang salita ng Diyos. It's about time to speak Jesus to your family, to your church, to your company, to your marketplace. Magsalita ka patungkol kay Kristo. There is power in the name of Jesus. Kaya sa ating pagtatapos, we are not meant to be silent witnesses of Christ. Hindi tayo dinisenyo para tumahimik lang. We need to speak the truth about Jesus because lies, darkness, and wickedness are rampant today. Nangingibabaw ngayon ang kasinungalingan. Nangingibabaw ngayon ang kalukuhan. Nangingibabaw ngayon ang kadiliman. We need courageous followers of Christ who will speak and testify that He alone is our Savior, Redeemer, and the hope of this crooked world. Siya lang ang ating manunubos. Siya lang ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Nakailangan ito ng mga tao na sa kumunoy ng kasalanan. Mga tao ngayon na nalulunod na ng kasakiman. Naligaw sila. Magkaroon ka ng tapang na sabihin ang katotohanan. Before we close in prayer, damhin natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Jesus, sa bawat puso at bawat isip, may kapayapaan sa kanyang presensya, sa ngalan ni Jesus. Aking ihahayag ang ngalan ni Jesus, hanggang kadilim ay mapagtagumpayan, pagkat mayroong pag-asa at kalayaan sa ngalan ni Jesus. Makapangyarihan, kanyang pangalan, Diyos ang buhay, nagpapangalan.
Sa bundok walang lansangan, maging sa kadiliman, kahit may kalaban man. Jesus, aking pamilya, ihahayag ang ngalan mo, O Jesus. Isisigaw iyong pangalan sa bundok walang lansangan, maging sa kadiliman, kahit may kalaban man. Jesus, aking pamilya, ihahayag ang ngalan mo, O Jesus. Nakapangyarihan, kanyang pangalan, Diyos sa buhay. Nagpapalayan, nagliliwanag, nagbibigay. Makapangyarihan, kanyang pangalan, Diyos sa buhay. Nagpapalayan, nagliliwanag, nagbibigay. Aking ihahayag ang ngalan ni Jesus sa bawat puso at bawat isip. May kapayapaan sa kanyang presensya, sa ngalan ni Jesus. Let us pray. Father God, I pray sa lahat ng kasama namin sa pagsamba. Hindi kami dapat natutulog, kundi gumising ang aming spiritual life. Hindi kami dapat kampante dahil may pagmamalasakit kami sa aming bayan. Lord God, tanggalin mo ang selfishness sa amin, ang pagiging self-centered. Binago kami para magbago ng buhay ng kapwa namin. Binigyan kami ng buhay na walang hanggan upang ibahagi din namin ito sa marami. Na si Kristo lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Si Kristo lamang makapagpuno ng kakulangan ng puso, ng pagkatao ng bawat isa. Lord God, I pray, gisingin mo ang mga churches. We need to break the silence of the church. And all of us must speak about Jesus. Panginoon, alisin mo ang kaduwagan sa puso ng bawat isa. It's time for us na maging matapang at naming nabalitaan, Panginoon, sa ibang bansa. Marami ang namamatay sa pangangaral tungkol kay Kristo. And naway, sa kalayaan namin dito sa bansang Pilipinas, pagkakataon namin ito, Panginoon, na dapat ibahagi namin ang gospel na nagbabago ng buhay ng tao. Lord, I pray, iahon mo ang bansa namin, Panginoon, sa kadiliman at gamitin mong mga anak mo na maghatid ng kaliwanagan sa marami. God, I pray, bless our nation, Philippines. Bless your people today, lahat ng kasama namin dito sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang pagpapala naway na sa amin, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak na si Kristo Jesus at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat.
you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
should